uplift cash assistance pong ito sa ayuda. Atin pong itatanong na ngayon kay Asik Irene. Asik Irene, good morning po. Good morning! Ay, magandang umaga, Ricky. Magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa. Opo. Salamat sa inyong panahon at kami magpa-follow up lang po rito sa cash assistance tig 2,000 pesos sa mga na-approve pong beneficiary. Among the 7.5 million kanin nyo po na target po nito, habang nag-uusap tayo ngayon, gano'n na po karami ang nabahaginan nito pong assistance na to, Asek? Yes, Ricky, tama no, sa ilalim nga ng Executive Order 1110 is pinalawig pa natin ang Unified Package for Industry, Livelihood, Food and Transport. At meron nga po tayong uplift assistance, tig 2,000 piso po ito para sa 7.5 million household beneficiaries. Again, Group 1 ay 4-piece beneficiaries at walang gutom program beneficiaries. Makakatanggap po sila ng one-time 2,000 pesos uplift assistance. Nasa 3.5 million households po yan. Group 2, kinabibilangan ng 2.5 poor and near poor households na natukoy po sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System. And Group 3, ito po yung mga employed na may hulog o may contribution sa SSS at least once noong pong 2025 and 2026 at meron po silang mababa sa 20,000 na monthly salary credit at meron po silang SSS disbursement account. Nasa 1.5 million households po yan. So kahapon, nag-umpisa na po yung pamamahagi ng uplift assistance. Sa katunayan nga po, in certain areas in our country, yesterday nakapag-kick off tayo ng distribution ng uplift assistance for Group 2. Again, Group 2 po, yung poor and near poor, not belonging to 4-piece and walang gutom program, and natukoy mula sa 2024 PSA-CBMS. Ngayon po, kahapon din po ay nakapag-top up na ang Land Bank of the Philippines sa Land Bank accounts o cash cards ng nasa mahigit 1.4 million 4-piece beneficiaries. Yun. So, natanggap na po nila yung kanila pong assistance. For Group 3, for Group 3, we're expecting this week na mag-credit naman po si SSS. So, yan po yung naging distribution ng uplift for Group 2. May mga manual payouts na po tayo na isinagawa. And during the manual payouts ay nakapag-register na tayo o re-register natin sa mga nominated electronic wallets or cash cards yung pong ating mga beneficiaryo. Kasi po, yung pong first 2,000 pesos nila ay through manual payouts. And then the succeeding distribution will be done through digital means na. Okay? So, yan po, no? Group 2 and Group 3, 6 months po silang makakatanggap. Wow, opo. So ang pinag-uusapan pala lang natin dito talaga na meron pong physical na pagpila para sa cash assistance sa ito pong Group 2. No, Asek, yung poor at near poor. Tama, Ricky. Oo, sila lamang po. But only for the month of July. July lang. Only for the month of July. Kasi kahapon, nag-umpisa tayo, kung nakita po, meron sa Mandaluyong, sa Makati, sa Pateros, sa Marikina kahapon. So pagpunta po nila doon sa payout venues, tinanggap po nila yung 2,000 pesos and then ni-register po sila sa either GCash or sa Land Bank para nga po yung kanilang uplift assistance for the months of August to December ay through those mechanisms or through those platforms. Very good. So ibig sabihin, kasi ang di ba yung usualing tanong Asek kasi rito ng mga kababayan natin, yun na naman paano yung halimbawang hindi sila nakalista at hindi sila pinapipila dahil wala nga sa listahan pero qualified sila. Tapos yung sagutin na rin natin, yung isa na namang issue, di ba nung nakausap kita dati, yung meron pang namatay dahil inabot na ng kamatayan, hindi niya nakuha yung kanyang assistance. Paano ito? Paano nyo ngayon ito, kumbaga siguradong ito inayos nyo na Asek di ba? Yes, tama. That's the reason why
for groups 1 and 3 through their disbursement accounts or through their cash cards po talaga. Yun, opo. Yung distribution ng uplift assistance. Mm-mm. But for group 2, dahil yan po, yung group 2 yan ay kabilang nga yung poor and poor and near poor, Mm-mm. but are not belonging to the existing programs of the department. Kinakailangan muna natin na kumbaga mag-know your client. Kasi wala po silang mga wala po Walang silang baseline mga data. cash cards. Wala po tayong information kung meron na ba silang mga cash cards o mga ATM or etc. So, we need to gather that information in the first payout activity. So, yun po yung ating isinagawa din kahapon, Nikki. So wala... Para ma-address na yung mga concerns that we've encountered in the past na pumila, etc. Ano po. Opo. At yung itong poor and near poor classification, ito po'y galing sa PSA, Asek? Tama po. Mula po iyan sa 2024 Community-Based Census. Monitoring System. Alright. So far, kumbaga, Asek, what you're saying, yung dumarating sa inyong information from the ground, simula ng inyong kick-off kahapon, walang major report sa inyo na nagiging problem ho ngayon, lalo na po dun sa pagdetermine nga ng information po nila kasi wala pa sa database to mga to. Wala naman po. Except for some, Ricky, na yung mga nagbaka sakali na pumunta dun sa mga payout venues, although hindi naman po sila nasabihan na makakatanggap sila, and yet nagtungo sila doon sa mga payout venues nga natin, nagbaka sakali na baka mapabilang po sila. Ayun. Again, inuulit po natin, targeted po kasi yung ating uplift assistance. Alam po natin kung sino-sino yung kabilang sa 2024 PSA data. Ngayon, Ricky, siguro I'll take this opportunity na ipaliwanag sa ating pong mga kababayan. Kasi marami pong nagtatanong bakit daw hindi sila kasama sa 2024 PSA data. Well, kayo po, makipag-coordinate po kayo sa inyong local government unit kasi sila po yung nagsagawa ng enumeration in coordination with the PSA. And you know what, Ricky, in our conversation with PSA, sabi nila, marami daw po kasi mga hindi nagpalista. So, noong mga panahon na may kumatok sa kanila pong mga bahay at sabi na, pwede po ba namin kayong interviewin? Either wala sila o wala sila sa kanila pong mga tahanan o hindi po sila nagpa-interview. Ayun. Kaya siguro ito ay isang opportunity rin na para may paliwanag sa kanila na kapag meron pong mga legitimate na mga government workers na kumakatok po sa inyo at nagtatanong ng impormasyon, mag-ano po tayo, maki-cooperate, maki-participate po tayo sa ginagawang enumeration so that pag magkaroon tayo ng mga ganitong mga programa o serbisyo in the future, ay mapapasama po kayo because na-enumerate kayo, na-survey kayo, na-capture kayo sa database po. Kasi ang nakukuha ko naman on the ground talaga, Asek, kasi ito, 'di ba dati pa naman pag nag-uusap tayo, ayan na naman yung role ng LGU no? Sorry po for being maski ako meron na rin ako konting Asek, trust issue. Kasi ang nakakausap ko po, ang sumbong naman sa akin on the ground, doon sa amin sa probinsya, ano ba yan? Parang paulit-ulit na lang kami kinukuha na, wala naman nangyayari. Kumbaga, hindi na nila ma-determine kung yung sinasabi mo, sino ba yung legitimate, sino ba yung hindi. Minsan, baka mga pautang daw minsan yung malapit sa kanila But anyway, these are things na siguro ma-iron out din naman as we continue yung mga ganitong project. Anyway, may mga additional Asek, paalala sa mga kababayan po natin nakikinig ngayon? Nikki, we'd just like to remind the public na lagi nyo pong bisitahin yung official Facebook page ng DSWD, that's at DSWD Serves, para po sa mga karagdagang impormasyon o pabatid. Kasi lahat po ng mga announcements ay pinapublish po namin sa aming Facebook page para po sa kaalaman ng lahat. Again, tamang tulong sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official Facebook page ng DSWD at DSWD Serves. Yun lamang po, Ricky. Magandang umaga. Thank you, Asek. Salamat. Thank you. Assistant Secretary Irene Dumlao.